Good morning everyone and welcome to Art Vlog. Marami nagtatanong ano daw bang virtual bank ang ginagamit ko ah, sa personal at saka sa business. So maraming akong naka-install na application na virtual bank sa aking cellphone or sa aking mobile phone. Pero meron akong tatlo na favorite. Yan. Favorite kong gamitin. So, lagi ko siyang ginagamit. Ang number one is Cbank. Number two is CIMB. Number three is GoTime. Okay. So, pag sinabing virtual bank, wala pong physical branch yung bangko. Okay? So, nakatira sila sa cellphone mo. So, meron silang head office dito sa Pilipinas or corporate office, pero wala silang mga branches. You can do banking services or transactions through your application sa cellular phone. Okay? Or sa mobile phone mo. So, bakit ko ba paborito itong tatlong gamitin? So, number one, si Cbank. Si Cbank kasi naka-tie up yan kay Shopee, no. So si Cbank ay Singapore ano po yan, bank. So na dinala niya yung kanyang business dito sa Pilipinas. At ang kagandahan nito, ang interest ni Cbank is 4.5% to 6% per annum. So, napakalaki ng diferensya dun sa mga regular banks po natin. So, sa regular banks po natin, ang usually is 0.25 to 0.5% lang ang ating per annum ang interest po ng mga bangko na yan. Pero si Cbank is 4.5% to 6%. Okay? Maganda pa kay Cbank, if you want to pay yung binili mo or purchases mo sa Shopee, you can link your Cbank account to your Shopee so that you can pay easily. No, so walang extra charge. Kasi kapag kay GCash ka meron pa silang mga convenience fee na tinatanggal. At pag nag-shop ka sa Shopee using Cbank, you have a cashback of 0.3%. Okay? 0.3% ang cashback mo. So, kaya napaka-convenient gamitin kasi naka-tie up na siya doon sa isang shopping app mo. So, hindi ka na mahihirapan. Tapos, kagandahan pa kay Cbank, bibigyan ka niya ng, dati kasi unlimited transfer from other e-wallet or other bank. Pero ngayon, meron na silang limit na 15 transfers per week na lang. So, libre yon, free transfer. Kasi sa mga bangko, ordinary banks, meron po silang kinukuha na charges. 25 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 25 pesos ang transfer fee. Pero kay Cbank, wala po siyang transfer fee. For 15 transactions. Okay? Per week. Yan. Tapos, kay Cbank din, pwede kang bills payment, pwede ka rin mag-load. So, sa loading, meron kang cashback na 3%. Pwede mong gamitin nga pang-business ng loading business. So, kay Cbank ka maglo-load. Bawa, merong gustong magpa-load sa'yo. So, sa Cbank mo gagamitin, may cashback ka na 3%. So, di ba napakaganda na meron ka pang cashback. So, at maganda yung application nila. Bihira ang lag, tapos ino-notify ka nila kapag may maintenance. Kaya smooth siyang gamitin. Okay? Kaya favorite ko talaga si Cbank app gamitin when it comes to banking. Pero wala silang gagamit ka rin ng ibang facility para makapag deposit sa kanila. Like, pwede sa Shopee Pay, no? Pwede ka mag-deposit para malagyan mo ng pera si Cbank. At saka meron namang iba pa din na using e-wallet mo, kay Paymaya, kay GCash, pwede kang mag-transfer ng pera going to Cbank account. Okay? So, yan po ang kagandahan po ni Cbank. Kaya
Usually yan ang lagi kong ginagamit na virtual bank, no, sa application ko, ang SeaBank. So, yung link ng SeaBank, ilalagay ko na lang po sa comment sa baba para po kung gusto niyo mag-open kayo ng bank account sa SeaBank, pwede niyo magawa no po, so hindi kayo mahirapan. So, ilagay ko na lang sa comment sa ibaba or basta dito sa comment ng ating video. Tapos ang pangalawa is yung CIMB. CIMB naman, ang interest naman ni CIMB ay 2.5 to 4.5%. Pero ngayon meron silang promo up to 15% interest. No, so napakaganda, no. So sa bangkong ordinary, point something lang. Pero sa mga virtual bank, mataas po ang binibigay nilang interest. Kay SeaBank, pwede ka rin mag-bills payment, pwede ka rin mag-load. Okay? Tapos ang kanilang pre-transfer, 5 every day. So hindi per week kung si SeaBank per week, kay CIMB per day, meron kang 5 free na transfer. Okay, so walang charge po 'yon. At maganda kay CIMB, yung pwede kang mag-open ng CIMB account using your GCash. So sa GSave, no? Para mas madali mong mai-deposit ang pera mo sa CIMB, pwede kang gumamit or mag-open ng account mismo sa loob ng GCash. Click mo lang yung GSave at makakapag-open ka na basta meron kang ID. Pwede ka nang mag-open ng GSave account, CIMB. At maganda kay CIMB, kapag madali mo siyang maita-transfer from GCash to CIMB yung pera mo. Okay? Pag na kay CIMB ka, since meron kang transfer na 5 na libre, pwede mo naman i-transfer yung pera mo from CIMB to all banks, regular bank man yan or virtual bank man yan, pwede mo po siyang i-transfer. 5 transfer per day ang libre. Kaya usually ginagamit ko po yan. Bawa from may SeaBank account, meron akong naka-SeaBank. Ang nga pala sa SeaBank, ang bigayan ng interest ay daily. No? So daily, may interest po na ibinibigay si SeaBank. Kay CIMB naman ang interest monthly. Okay? So yun ang pagkakaiba ng dalawa. Kaya maganda kay SeaBank, everyday may matatanggap mo na yung interest. Kay CIMB, kino-compute nila depende sa maintaining balance mo or dun sa present balance mo. Ano po, dun sa isang buong buwan na deposit mo, doon nila kino-compute yung interest. Pero kay SeaBank, daily balance. Yung balance mo on that day, particular day, bibigyan niya, doon kukumputin yung interest. So, kaya maganda si SeaBank. Isa pang maganda kay CIMB, since nakalink nga siya kay GCash, yun, madali mong maita-transfer yung from GCash account, madali mong maita-transfer sa ibang bank na walang transfer fee. 'Di ba pag from GCash to other bank, 15 pesos 'yan o kaya 25 pesos depende. Pero kapag i-deposit mo 'yan kay CIMB, tapos from CIMB saka mo siya i-transfer to other bank, walang transfer fee. So yun ang maganda. At maganda kay CIMB, kapag regular customer ka nila or regular depositor ka nila, pwede ka nilang bigyan ng Revi Credit. Pwede ka mag-apply for Revi Credit. It's like credit card. Kaya lang walang physical card. So virtual card pwede mong gamitin. To shop sa mga shopping application. Pero yun ang kagandahan, napakababa ng interest kapag nag-Revi Credit ka kay CIMB. Okay? Tapos ang pangatlo ay si GoTime. Si GoTime naman, ginagamit ko siya because
very convenient ang magdeposito ng pera. Kay GoTime, meron kang libreng card. Okay? Kay CBank, babayad ka ng card. Okay? 300. Kay CIMB, babayad ka rin ng card kung gusto mo meron kang ATM card, babayad ka 300. Kay GoTime naman, pumunta ka lang sa mga malls ng Robinsons, makakakuha ka na po ng card, libre po 'yon. Okay? At kapag deposito ka, pwede kang mag-deposit ng pera mo sa GoTime sa mga cashier ng Robinsons, supermarket, department store, and all retail group. Yung Robinsons Retail Group, pwede ka po doon. Kahit sa South Star Drug, pwede kang mag-ano. So, napaka-convenient. Ako, may malapit po sa amin na Robinsons, kaya doon ako nagde-deposit. Kaya lang dati, unlimited ang deposit mo. No, per month. More than 20 pesos, wala po yung, more than 20,000 pesos, wala po yan charge. Pero ngayon, nilimit na lang nila to 20,000 monthly. So, pag nagdeposito ka, halimbawa sa cashier ng supermarket, doon sa application mo, meron ng charge yan. Depende kung magkano ang deposit mo. So, basta lumampas ka na ng 20,000 na deposit sa isang buwan. Dati walang limit. Kaya, everyday, maglagay ka ng 10,000, 20,000, walang charge. Pero ngayon, meron na, hanggang 20,000 na lang yung, mo. Kasi before, since convenient nga mag-deposit sa kanila, malapit lang yung, nagde-deposit ako sa GoTime, tapos tina-transfer ko sa ibang bank ko, no? So, halimbawa, gabi na, wala nang sarado na yung bangko, no? So, doon ko na lang i-deposit kay GoTime, tapos ito transfer ko na lang yung pera to other bank. So, ganun ang ginagawa ko. So, especially kapag naghahabol ka ng deadline or meron kang cheque na kailangan mong bayaran, gabi na. So, at bukas pa kay Robinsons, doon ko muna siya dinideposit. Tapos, tina-transfer ko na lang. So, yung mga tatlong virtual bank na to is very convenient gamitin. Kaya, yun po yung ginagamit ko ngayon. So, yun po yung tatlo kong ginagamit. Si GoTime pala is, ang kanyang interest is 2.5% pataas. So, depende din sa monthly balance mo. Or, yun po ang compute. So, every, at saka, kailangan mo siya munang maglagay, yung may wallet balance kasi doon, tapos, wallet balance doon, tapos gagawa ka ng savings account doon sa loob, para doon mo ilagay yung pera, doon mo siya itatago para mag-earn siya ng interest. Tapos ang maganda pa kay GoTime, kapag yung card ginamit mo pambayad sa any Robinsons retail group, ano po siya, meron kang may-earn na points. So pag usually kapag sa supermarket mo ginamit, may 3 times 3 ang points na marireceive mo. So, yun ang kagandahan niya. At yung points na na-earn mo from GoTime, pwede mo naman siyang i-purchase later on kapag nag-accumulate na yung points mo. Okay? Ang alam ko doon is 1 peso. 1 point is 1 peso. So, kung may 1,000 pesos ka, di pwede mo nang ipamili ng groceries mo. So, yun ang kagandahan ng tatlong virtual bank na ginagamit ko. Okay? So, lalagay ko na lang po yung kay CBank, lagay ko yung link nung CBank link sa comment. Tapos yung GoTime, pwede ka naman pumunta sa mga outlet ng Robinsons. Meron po sila dong mga mag-a-assist sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng virtual bank at virtual card. Meron na rin po yung GoTime Bank. GoTime card. Tapos kay CIMB naman, you can use your GCash account para makapag-open kayo ng CIMB. Diba? Simpleng-simple lang.
So, yan guys ang ating vlog ngayon. Maraming salamat. Salute.